Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Hello, good morning. Yeah, hanggang 11 kami in the morning. Samahan nyo kami ni Higan. Ayan, at eto muna. Buena mano natin agad si Rod Vega kasi yung bagong direktor ng Eastern Police District binigyan ng 1 buwan ang lahat ng Chief of Police para hulihin ang mga pusher Wow! sa kanilang Isang nasasakupan. buwan na ultimatum. Ano yan, Rod Vega? May problema tayo dyan, Rod. Paano mahuli ang mga pusher? Bawal ng tumambay. Di nasa loob sila ngayon ng bahay. Rod Vega! Ang benta. Pasukin na yung bahay. Ay, di pwede. Kailangan may may yung may bypass barangay, operation. Warrant of arrest, search warrant. Isang buwang... May media. May media kasama. Oh. Isang buwang ultimatum nga binigay Higa Natali ni bagong Eastern Police Director, Chief Superintendent Alfredo Corpus, sa kanyang mga Chief of Police sa mga syudad. Saan galing si Corpus? Galing to sa Campo Crame. Okay. Sa intelligence. At para naman linisin ng kanyang mga Chief of Police sa mga bayan o sa mga syudad ng San Juan, Marikina, Mandaluyong at Pasig. Sa kanyang assumption speech, sinabi ni Corpus na 1 buwan na palugid niya sa mga hepe ng PNP na hulihin ang mga drug pusher, arestuhin at isailalim sa rehabilitasyon ang mga drug dependents. At babala rin ni Corpus kung hindi magagawa itong malinis sa mga hepe ng PNP dito sa EPD ang kanyang o hindi nila magagawa ang kanyang direktiba, hindi siya magdalawang isip na palitan sibakin sa pwesto ang mga Chief of Police sa 4 na syudad ng eastern part ng Metro Manila. Sa Rizal daw. Sakop ba ng Eastern ng Rizal? Ay hindi na. Ayun, pakiparating na lang yung nakakasama. Hulihin daw lahat, ang dami pa doon. Kaya ano yan, kay Senior Superintendent Lou Evangelista. Ayun. Paparatingin natin yan. Parating mo, Rod. Eto sinabi din niya, isa sa kanyang programa, yung internal cleansing sa loob ng APD at walang puwang mga scalawags at mga hindi disiplinadong pulis. Isa din sa mga programa nito si Corpus, ang intensified anti-criminality campaign at police visibility, maging maigting na ugnayan ng mga pulis sa komunidad. Si Corpus ang pumalit kay Chief Superintendent Reynaldo B.I. na itinalaga naman bilang Deputy Director for Intelligence ng PNP. Naging panauhin kanina at sa turnover ceremony itong si EPD Chief Superintendent Guillermo Eliazar. Ako si Rod Vega na number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Rod? Radio. Yes, Mike. Elias Higan. Alam ko naman, gagawin sa nahuli na naman ni Eliasar na mga tutulog-tulog ng mga pulis. Pinatawag niya na ngayong araw. Patawagan na, kumbaga, report to headquarters. 3 yan. Yung isa, ang ginawang tugan ay yung kanilang conference room. Bakit 12 oras nagtatrabaho? Tama ba yun? Hindi, kahit noong panahon ni Director Albayalde. 12 oras ang pulis? 12 oras ang pulis. Talaga? Ayun lang, medyo gusto nga. Overtime na yun, no? Overtime. Walang overtime sa PNP. Ba't 12 oras? Dapat 8 lang. Ayun nga yun lang gustong repasuhin ng PNP. Walang makakapagtrabaho ng 12 oras. Kailangan magpahinga. Kailangan may pahinga. No. Pahinga dun Nasa sa bahay. tamang lang yan, pagpapalit-palit Pero gusto nga nilang ng ilang mga opisyal na ibalik na sa 8 oras kasi may mga pulis kasi may mga lugar dito sa Metro Manila maging sa mga lalawigan kulang talaga yung police ratio natin sa mga komunidad kaya napipilitan na mag-duty yung mga pulis ng 12 oras sa kanilang tinatawag na tour of duty dito naman sa pwesto sa kanilang serbisyo. Ako si Rod Vega na number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCWB. Tunay na pambayan, walang personalan. Super Radio, DCWB, Last Report. Para sa inyong kalaman, niyanig ng 5.9 magnitude na lindol ang kanlurang bahagi ng Japan kanina pong umaga. Batay po sa datos ng Japan Meteorological Agency, naganap ang lindol bandang alas 6:58 ng umaga at tatunto ng epicenter ng lindol sa hilagang bahagi ng Osaka Prefecture. Wala namang anumang inilabas na tsunami warning at wala ring naiulat na pinsala sa mga ari-arian. Marami bang Pilipino? Lang western part ng Japan. Kanina umaga. 5.9, malakas din yun Oo. At naku, Japan parang yun sa lindol talaga no? Oo.
nasa Ring of Fire din, parang tayo, pero nakita mo yung architecture nila. Mm-mm. 'Di ba? Na Pinaghandaan talagang na talaga. oo, alam mo na talaga na 'di ba yung mga yung pagkakagawa ng mga bahay at mga ano nila edipisyo panglindol na talaga, no? O, ingat po at makikibalita tayo dagdag na mga impormasyon mamaya. Abangan niyo po yan. Tunay na pambayan, walang personalan. Ilang linggo na rin po natin pinag-uusapan na baka posibleng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Bukas, Martes ha? Uy, Ang sinasabi magpapakarga na ako mamaya. Magpakarga ka na. Ayon sa industry source, mga 40 centavos yata ang itataas. Sapat na po, sentimo. Ito yung sinasabi na paggalaw daw sa world market. Actually, paggalaw ng uy, forex. ang laki ng Oo. nilakas ng dollar against the peso. Yun ang isa sa mga nakikita. Kaninong Friday parang 53, pumalo ng 53.40 ba? At pinag-usapan Ang na rin po dollar yung against the pagtaas peso. ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Ang sinasabi, train law, sabi ng mga otoridad natin, mga eksperto, hindi naman daw sa train law. Ayan. Isa ho sa posibleng, nako, eto na naman. Pag sinabi kasing taas, parang tayo no? Naku, Ano yung mga tataasan kaninang naman. binabalita ni Oo. Melo sa tubig, no? Sa tubig, tataas tubig. daw. Kuryente, Oo. tataas daw. O eto, yung mga parokyano, yung mga araw-araw ay sumasakay ng LRT Line 1. Mm-mm. Mukhang tataas ho uli ang inyong pamasahe. Alamin natin mula po kay Light Rail Manila Corporation, President LRMC Mr. Juan Ping Alfonso. Ginoong Alfonso, good morning Igan at Ali. Hi, magandang umaga po at Good morning sa lahat po ng listeners. Opo, at nanonood din sa News Nanonood TV. din po. Radyo na TV pa kami ngayon. Mr. Alfonso, tama ba itong natanggap na impormasyon na ang LRT Line 1 ay hinihiling po magtaas ng presyo o nasa nasa charter nyo po yung talagang pagtaas ng singil ng pasahe? Yes po, actually nag-apply po kami ng Oo. fare increase base doon po sa aming concession agreement sa DOTR, aming partner, no? Okay. So base doon po sa agreement, meron po tayong schedule ng fares na ini-implement, and Okay. Mga magkano actually, po itong, alam nyo, pag ganyan taas, magkano? Ganun na ganang tanong, Magkano ang Opo, hiling nyo sa opo. kasalukuyan pong sinisingil? Actually, yung tinatawag po nating average fare ay nasa 20 pesos ngayon, Okay. for 7-kilometer distance. Ano yung Average biyahe na po yan? Anong biyahe po yun? Mula? 7 kilometers po yon. So, sabihin po natin from Baclaran hanggang sa, sabihin natin mga Vita Cruz Vita or Cruz. Quirino po. Ganun po. 20 pesos yun. 20 pesos po yon, no? Mhm. And yung average fare adjustment po natin ay tatakbo ng mga 5 pesos. So, So magiging 25. mga 25 po, apo. Mhm. So, yun po yung ina-applyan natin ngayon. And sumusunod lang po kami sa process. Magkakaroon kami ng publication tapos may consultation po. And Ilan po ang commuters nyo araw-araw po, Mr. Alfonso? yung commuters po natin dyan ay Ang nasa bilang. 500,000 po, Okay. on the average sa weekday po. 500,000. Yes po. Yung line po natin, Baclaran hanggang Monumento, tapos nagka-extension po tayo hanggang Roosevelt, po. Mm-mm. Pero LRT So, Line 1, hindi namin kayo suki, Hindi na, ibig sabihin, hindi kayo madalas madiskaril, Ito yung kauna-unahang light rail transit system sa sa Metro Manila, di ho ba? Opo. And ito po yung napirmahan po na PPP program noong 2014. Maganda ho yung partnership namin sa DOTR at saka LRTA. Okay. So, ngayon po, mayroon na po kaming mga 30 trains na gumagana araw-araw. Tapos, 3 minutes na lang po between trains. Po yung abang? Himlayan. Yung abang ho, 3 Opo. minutes? Yung headway po natin, 3 minutes na lang. No? Okay. So, medyo gumanda na po yung service natin. Tsaka tuloy-tuloy po yung maintenance natin. Meron tayong maintenance dun sa pinakalumang trains natin, yung Gen 1 natin and Gen 2 trains natin. Sino yung So, parang provider, yung nagme-maintain ngayon dyan? Yung maintenance provider po namin ay in-house, no? So, Okay. LRMC Kayo, po oo. yung nag-maintain. Opo. Oo. Mhm. Meron po kaming mga technical partners din. Tapos,
sabay-sabay kami kung tinitingnan namin kung anong yung mga problems at kami po yung nagme-maintain. Ano po? Ano pwedeng maging reaksyon po ng mga pasahero ho? Dahil ngayon nga ho, sunod-sunod yung taas ng iba pa nilang mga basic needs. Tapos sasabay po Opo. itong pasahe ng LRT. Meron ho bang parang konsultasyon Sabi din nga, sa... napaka-insensitive daw. Ayan, Na makisabay parang pa sumabay kayo. pa. Ayan, paano yung papaliwanag po yun? Unwarranted Opo. and insensitive ang tawag dito sa inyong petition for a fair hike. Actually po, yung sa amin po is yung experience po na binibigay namin sa commuters, hindi lang po sa transportation yan, pero kung hindi sa time rin, no, saka sa quality of life ng mga pasahero natin, no. Oo. Kasi sabihin natin po, from Monumento hanggang sa Baclaran, mga more or less po, mga 30 minutes lang po yung biyahe. And yung pinaplano rin po naming extension, may extension kami na from Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Ganoon rin po, no? So, mga May 30 minutes. May 30 minutes itatayo rin po bang siya. extension ng LRT Line 1, Baclaran to Hanggang Bacoor, Cavite po. Mayor? So, kailangan rin po, kasi siyempre, malaking pera rin po yan na pupunta doon. So, Kukunin niyo doon kailangan sa din- fair hike? Actually po, sama-sama ho yan sa fair hike at saka sa maintenance sa maintenance ng system at saka sa extension. And hindi na ho kami, private na korporasyon. So hindi kung Privado. syempre, yeah. So dapat syempre ho, intindihin namin na dahil nga private sector yan ay isang negosyo. Opo, Siyempre, opo. profit-oriented yan. But talk about money. Kumita daw kayo ng 2.5 billion in 2014. Operation expenses nyo, 1.03 billion lamang. So, nasa billion ang kita ninyo and still you are asking for a fair hike. Hindi ba tama rin sabihin na insensitive nga kayo? Yeah. Actually po, yung sinasabi po niyan is yung sa revenues namin. Ano po? Marami pa pong expenses kami dyan, and actually kung yung sa Cavite po extension, Sinisimulan na ba yun, di pa? nakaschedule po yan sa Pero October. nagneneto kayo ng magkano? O dun sa, Nagneneto kayo kung may ng iba pang magkano? gastusin dun sa binanggit ni Ali na may kitang 1 Oo. billion, bawas pa ho yun? May So bawas nasa pa? down million pa rin yung net? Hindi ho. Actually, kung isasama ho yung mga payments namin dyan sa interest and everything, halos wala na ho yung kinikita kami. No? So, So break even lang kayo? in terms of yung sa cash flow po namin, ganun po yung nangyayari. And yung tinitignan po ng mga bangko ngayon is kung pwede po natin bayaran yung existing debt natin, number utang, one. And utang. second, kung hihiram pa ho tayo para mag-build ng Cavite, kung saan manggagaling yung pangbayad, and kasama po dito yung sa fair hike, ano po. Apektado ba yung debt ninyo nung yung paglakas ng dolyar at mababa ang piso? Actually, magandang Nag-adjust. point po yun, kasi a lot of nung components po natin for signaling ganyan ay imported po, no? So nung ginagawa po yung projections, I think nasa 46 lang po yung dollar, no? Ngayon po nasa 53 na po, no? So malaking impact po yan sa amin, ano po. And then second is yung inflation rin po natin. Alam natin na nanggaling tayo sa mababang inflation. Ngayon na ho, tumataas yung inflation. So actually for 4 years na ho, wala kaming rate increase. And yung Kailan yung huli yung increase? 4 years ago 4 years daw. ago, okay. Opo, actually nag-increase ho bago pa na-privatize yung LRMC. So nung naging LRMC na po, wala pa po kaming fair increase. Pero at the same time, nakita nyo naman po, yung mga train namin, almost 100% yung in-improve ng number. Tapos yung service po natin gumanda rin. At saka, hindi lang ho yun. Lahat ng relays ng train sa ating line, Monumento hanggang Baclaran, bago ho yan lahat. So yung kaligtasan ng ating mga pasahero po, ay syempre tumaas yung ating standard, ano po. So yung in terms of yung service, talagang
sa line po namin, yung sinisikap namin is mag-deliver ng world-class na service, ano po. So, in Okay. terms of ride at saka comfort. Ito, So, iparating ko na sa inyo, galing kay 9898. May mga kami interactive reaction po rito, ano? opo. Ito po'y pasahero nyo at pinasunusumbong niya na mapanghi daw po yung bagon ng LRT Taft Avenue going to Carriedo. Oh, may panghi daw po. May panghi. Hindi, yung pwede niya hong gawin, kung matulungan rin ho namin is ma-picturean yung LRV number at ma-actionan ho namin. Salamat Oo, salamat yung ho bagon. sa feedback. Oo, yung bagon, Opo, oo. para malinis po. Tapos Opo. medyo ayaw din niya yung taas na hinihingi nyo dahil mag-jeep or UB Express na lang kung minimum 20 pesos pamasahe 7 kilometer, nagbabayad ba ng tamang buwis ang operator ng LRT? Yun ang tanong niya. Oo. Actually, nagbabayad ho kami ng tamang buwis. At saka yung aming mga records po ay siyempre sinasubmite ho namin sa gobyerno. Ano po? May nagreklamo. May aircon ho ba yung bagon? Meron po. Meron. May legal basis ba itong paghingi nyo ng taas ng pamasahe? Dahil mukhang meron buong nakabinbin na kaso before the Supreme Court? I think yung sinasabi niyo hong kaso sa Supreme Court ay tungkol ho doon sa yung sa mismong bid ng PPP po. May kaso ho doon nasa Supreme Court po. Kasi parang nasa ulat yata na sinasabi ni Ginoong Strate na nananawagan sa Supreme Court na to expedite na nga itong paglabas ng desisyon. 2015 case filed by Bayan Muna. Yes Mga po. commuters groups questioning the legal basis of the fare rates. Yun po yung based doon nung napirmahan pa po yung concession agreement. Okay. Yung buong framework po na yon ay pina-question po nila. So, may bearing ba yung decision ng Supreme Court na yon to the present petition for a fare hike? Well, yung sa amin po ngayon is while operating kami and wala pa pong decision yung Supreme Court, yung basis ng operation po namin ay yung concession agreement nga po na pinirmahan namin sa DOTR at saka sa LRTA po. And based dun sa agreement, meron ho kaming fare schedule na pwedeng sundin para maka-cope up naman po kami sa mga expenses po. And yung kaninang binabanggit ni Iga na planong extension, yun po ay uutangin ninyo, no? Uutangin ninyo yung halaga na yun? Opo, kasi yung Para yung puhunanin? Actually po yun yung meron po kaming mga list ng banks na bibigay ho kami sa amin ng loan facility. Yung halaga ho niyan ay nasa over 20 billion po. And yung mangyayari po diyan is habang nagko-construct kami sa Cavite extension for the next, sabihin natin 2 years, 3 years po. Wala ho kaming kinikita sa asset na 'yon, no? So yung kinikita lang ho namin is yung sa existing line. So ang laki ho ng interest na ginagastos habang hindi pa ho siya ginagamit. So yung sa situation naman po namin is kailangan naman ho namin ma-service yung yung utang namin, no. May pangbayad kami, makikita ng bangko, okay, ganito ninyo mababayaran yan sa fares ninyo. And on that basis, bibigyan kami ng pang-invest diyan sa extension po. So kasama po yan. Buti pa uutangin kayo considering sabi niyo nga, di ba usually pag sa bangko papatutunayan mo muna yung profitability. Diba? Actually magandang point ho yan kasi kung dumating ho sa punto na gano'n na ayaw ho kami or sasabihin ho ng bangko na teka muna, maghintay muna tayo, then wala ho kaming magagawa po. Kasi based dun sa concession agreement po namin, meron pong schedules at kung hindi ho yun masunod and hindi na kami papautangin ng bangko, then kailangan ho namin hintayin muna yung fare adjustment po.
Well, good luck na lang po, Ginoong Alfonso. Dapat consultation pa rin sa mga pasahero din Oo yan. No? nga din eh. Kasi din nga, di Kung ba, gusto rin nila alam nyo yun. naman yung talagang magkabila on all points, Opo. talagang yung dagok sa ordinaryong Pilipino, di po ba? Pero kung, And then, kung magiging resulta niyan, good service, o mas marami maseservisyan, depende yan sa pasahero pa rin, no? Na maipaliwanag ng maigi. Saka po, yung sa amin kasi, gusto namin po is i-extend yung mass transport system. Oo. Ang daming transport system po natin ngayon na pag meron po tayong last mile na hindi umaabot yung transport system doon, at yung ibang informal na transport pagdating po pag the last 1 kilometer, ang mahal rin ho ng singil. Especially Yung with the sa- traffic, di ba? Talagang kayo Opo. talaga Ang yung kailangan Kayo Sa talaga ibang ang bansa talaga, pipiliin train system ang Oo, yung solusyon sa traffic. connectivity ng metropolis. Yung dugtong nyo sa MRT, ano ba nangyari na doon? Meron na, no? Yung- Hanggang Roosevelt lang. Yung common station ho natin ay nagbibidding na ho siya ngayon para Nasa matapos. bidding pa rin pala yun? Yung first stage po nag-failed bidding. So second bidding na ho yung nangyayari ngayon po. Mhm. So ang I ending think- nun, saan na yung common station? I think i-connect na po After siya the push and pull. may property ho na na-identify doon na Mukhang I nag-aagawan think- yung mga mall, ah. Hindi nga, Ayala at SM lang naman nagkagawan dun kung saan yung traffic eh. doon ho sa gitna yata yung common station. Nilagay. Dapat, oo, dapat. So si Pilipino talaga, kailangan mo maglakad kasi. Kasi yun ang inaangal before, di ba? Na Opo. maglalakad pa yung mga commuter, pero kung kayo ay nagkaroon ng pagkakataon po pumunta sa ibang bansa, minsan ayan. para lumipat ka ng tren, talagang ang layo ng lalakarin mo, no? Basta PWD at saka senior citizen friendly lang, no? Na sana may mga walkway. Ano yung Kasama yan Kasama sa lahat ng mga yung design po. mechanized Okay. na walkway? Mm. Mm-mm. Sige po, at Anyway, parating din natin na yung compared to MRT, sa bagay, medyo yun, hindi nga natin sasuki. medyo MRT nga is catching up with you kasi No. kapag nauusog lang, nagkakaroon lang pagpapababa na ano, kaya galingan nyo kasi Sila ang wala MRT gumagaling na rin. Oo. Nagiging issue pa nga yan dahil Marcos yung LRT, Oo nga. Tory daw yung MRT. Oo di ba? nga, Ganong di ba? napopolitika sina. Oo. Okay, sige po. Sinabi ko na, pakunan yung mapanghing bagon at papadala namin sa office niyo, Mr. And Alfonso. for any other complaints, is there Opo. Hotline. Meron din po kaming Twitter account at official LRT1. Meron ho kaming mga customer service representatives na nandyan po. No? So, pwede rin po nila ilagay sa Twitter and magre-respond ho kami. Yon, yan, ha? Bukod sa Twitter, kung kunwari mga conventional, yung mga hindi mga techie na walang access naman sa sa social media, Ginoong Alfonso, meron Yun ho yung pinakamadali. Siguro pag yung... nag-post doon? Oo, yung sa Twitter po, and then meron din po kaming Facebook page, po. So, yun po yung pinakamadali po. At kapag may nagreklamo at nag-post doon, yun pong aksyon na gagawin po ng inyong ng management po, ipopost din po kung paano natugunan yung naturang reklamo. Opo, ipopost, and at the same time, I think makikita rin po ng ating mga listeners at least both po, positive tsaka negative. So, marami rin hong mga positive comments na kaming natatanggap doon based doon sa service rin ho namin. So, medyo balanced naman ho siya. Okay. Ginoong Juan Alfonso, maraming salamat po sa pagsagot sa Thank aming you. mga katanungan. Thank you for your time. Babantayan po namin ito. Salamat po. Okay, thank you po. Bye-bye. Mr. Juan Ping Alfonso, Light Rail Manila Corporation or LRMC President. Ayan, sa mga pasahero naman, magbaon kayo nito. Hanggang MX2. Cavite na. Sana matuloy nga. Sana matuloy. Para, ano ba magandang puntahan sa Bacolor? Ano? Si Lani Mercado. Sa higit na isang dekada, MX3 hindi nagbabago. Batas ang kalidad sa dating presyo, no price increase at available in leading drugstores nationwide. Para tiyak na tunay at original na MX3 mabibili nyo. Di na dapat mag-alinlangan mag-MX3 para mag-extraordinary. Mahalagang pala, MX3,
capsule, hindi gamot, di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano June yun? 22, kailan ba yun? Ayun, Sa Friday. Friday. Ako Bakit? na kasi hindi na natin na phone patch sila ni Oo. Mercado. Gusto sanang mag-imbita sa inyo. Ako na Oo. lang nga mag-iimbita kasi hindi namin na ipopromote daw sana niya yung International Marching Band niya sa Bacoor. Kailan yan? Sa June 22. International Marching Band. June ano ba ngayon? June 18. 18. Ah, Sa Friday Sa Friday yan. na. O, yan. June 22, International Marching Band. Sa Okay. Cavite, sa Bacoor. Yung, ano ba kayo mga unang tumugtog ng national anthem? Ano ba kayo? Okay, 10:57. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Huh? It's time to say goodbye. Oh, Pa umiiyak ay, babati ako. mo, birthday ni Ambon. Uy, teka, inaanak ko to. Oh. Oh, anak ni Direk Pai. Ay, Ambon! Kaya pala umulan eh. Oh, ito Ay, na naanak yung ko yan si Ambon. nagpabaon ko. Hmm. Thank you so much for being part of the program, sa lahat ng nakilahok, lahat ng text. Alam mo marami tayong nagrereklamo, mapanghi talaga ang mga bago ng LRT. Actually, ang tanong ko diyan, bakit mapanghi? Oo nga, 'Di ba saan yung galing? kaninang sinasabi natin sa Jengjeng, yung ibalik yung civility, 'di ba? Dito sa ating mga Pilipino, grabe, parang yung asal ninyo, maging considerate naman kayo doon sa kapwa nyo, di ba? Hindi nakaka-iskandalo na kita na wala kayong pang itaas, nag-iinuman kayo sa kalye, yung naninigarilyo kayo, tapos nilalanghap namin yung usok nyo, tapos ito yan yung ang panghe, di ba? Isipin nyo yung ibang mananakay sa LRT, ang panghe ng bagon, bakit? Kasi may umihi, di ba yung, dapat, ang tanong, paano may nakaihi sa bagon ng LRT, di ba? Ibalik naman natin ang civility, di ba? Yung asal natin, utang Ay, babay na na daw loob. tayo. Oh, ito na. Stop being a prisoner of your past. Become an architect of your future. Meron ba tayong, nasalin ba natin? Ha? Huwag kang maging huwag kang maging huwag kang maging bilanggo ng iyong nakaraan. Maging arkitekto ka ng iyong hinaharap. Good. Yan! Okay, Galing. and with that, we'd like to remind you, always and forever, God is so good. All the time. Thank you, Lord. Yeah. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng muna at balita, ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana, ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B.